Oh, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Netherlands, sa Europe, and magandang gabi po dyan sa Pilipinas. At mapagpalang araw sa ating lahat dyan sa buong mundo na nanonood po ng online service ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. At ang isa pong bagay na ginagawa po ng ministeryong ito ay upang ihayag ang salita ng Diyos na meron pong freedom at meron pong maranasan din nila ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. Praise the Lord! Welcome in the presence of God. At sa nga po wala, bago ako magbigay ng mensahe ng Diyos, pinaabot ko po sa inyo na marami po tayong ilang beses po ng Sunday service tayo wala dahil sa kasalukuyan po meron pong renovation dito sa bahay. At pinapaalis po ang lugar na ito upang nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya ito po ituloy-tuloy na ulit. At po rin ng Diyos, talagang grabe ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi lang dito sa lugar ng Europa, ng Netherlands, kundi sa bawat bahay na kinatatayuan ninyo or yung tinitira natin, ay pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Ako nga po pala si Reverend Ricky Oblea, dito po sa Netherlands ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry, dito po sa bahagi po ng Europa. Praise God! At ngayon po, isa po na naman pong mensahe ng Diyos na ibibigay sa atin upang tayo ay mabigyan ng kalakasan at mabigyan tayo ng yung reminder bawat isa sa atin, sa mga kapatiran natin at sa mga nanonood na mga newcomers ay buksan po natin ang ating puso at isipan ang ating buhay para sa ating Diyos upang i-welcome natin ang kanyang Espiritu sa buhay natin at maranasan ninyo ng bawat isa sa atin ang kapayapaan na binibigay ng Diyos, ang pagpapala, hindi lang especially sa spiritual, gayon din ang ating physical. Praise God! Maraming salamat at tunay nga tayo po ay ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan sa araw na ito upang makuha natin ang mensahe, ang revelation ng Diyos about sa atin. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Ngayon po, ang message po, ang topic for today is about lean on God's promises when troubles hits. Amen. Dumako po tayo, sabay-sabay po natin basahin kung kayo po ay may mga gadget na naka-install or may app po sa inyong mga cellphones, tablets, or desktop, kung kayo po nakapo sa isang rooms ng inyong computer room. Praise the Lord. Samahan po natin buksan, or Bible, siyempre. Samahan po natin buksan ang Book of Joshua, chapter 21, verse 45. Sabi dito, praise the Lord. Not a single of one of all good promises the Lord has given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Tayo po yung manalangin saglit. Amen. Ato pong ipikit ang ating mga mata. Enjoy the presence, feel the presence of God and enjoy the presence of God right now. Oh Father God in heaven, in the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito. Ang tunay nga po, kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, sa aming paggising, sa aming pagmulat ng aming mata, nasilayan namin ang iyong kabutihan, kagandahan, at pinaranas mo sa amin ang panibagong buhay sa aming pagtayo sa umagang ito. Maraming sa kalakasan na pinagkaloob sa amin. At kami lumalapit sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan upang ikaw ay malugod sa buhay namin. Hugasan mo kami ng banal na dugo ni Jesus. Salamat po sa kalinis at kapatawaran. At sa oras na ito, ay patuloy namin maririnig ang iyong salita na magbibigay kalakasang spiritual, physical sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At tunay nga pong ma-enjoy namin at manamnam namin ang iyong salita na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, and we pray, O God, that continue to encapsulate, Lord, ang bawat mga places namin
The most precious blood of Jesus and the power of the Holy Spirit is in us, O God. Na hindi mo kami pababayaan, iiwanan hanggang matapos ang online service na ito ay kami pinagpala mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. And nga po, ang ating the message of God is lean on God's promises when the trouble hits. Amen. At sa buhay ng bawat isa sa atin, kung man ay first timer o tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon, tayo po ay makakaranas ng mga iba't ibang mga problema. Sabi nga dito lean on God's promises when trouble hits. Lahat tayo pinakakaranas o tinatamaan tayo ng mga storms. Nakikita natin yung mga visual na nakikita natin mga storms or pero personally, nakakaranas tayo ng mga storms na sa buhay natin. Amen. Talagang hits tayo. Amen, personally. Pero sabi ng Lord dito, sabi dito sa mensahe, lean on God's promises. Kaya kung babasahin natin at ating pag-aaralan ang salita ng Diyos, marami pong mga promises ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi dito sa Joshua chapter 21 verse 45, not a single one of all good promises the Lord has given the family of Israel. The family of Israel. Tayo po mga anak ng Diyos, tayo po ay binigyan ng maraming mga promises ng Lord, sa kanyang mga salita na nasusulat sa Bible, And hindi tayo pinabayaan. Sabi dito, family of Israel was left unfulfilled, And everything He had spoken came true. Totoo yan. Totoo yan sa mga nasusulat sa Biblia. Pinulpil na ng Lord ang lahat ng ito. Amen. Kaya nga po, kung tayo po nakaka-experience a setback, we tend to focus on things that can easily fall apart. We look at, kung titignan natin sa bawat mga aspeto ng buhay natin, katulad ng mga bank accounts, doon tayo tumitingin, imbis na tayo po pumufocus sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Amen. We keep on eyes on the people around us. We put our attention on what we can hold on to. Nagpo-focus tayo, marami akong pera, meron akong bank accounts, punong-puno ng pera. Praise God. Glory to the Lord. Almighty God. Maganda ako, personally. Doon tayo pumofocus But God says, sinasabi po ng Diyos that when everything in life is falling apart, we need to remember that His promises can be trusted. Ito po yung salita ng Diyos, yung promises ng Diyos. Dito sa Joshua chapter 21 verse 45. Na ito ay naganap na, pinulfill na ng Diyos. Amen. Ang kailangan po lang natin, pumukos tayo at pag-aralan at i-meditate natin ang kanyang salita upang ang promises na ito ay makamit natin habang tayo ay naglilingkod, lumalakad tayo patungo sa kanyang kagustuhan in the will of the Lord Jesus Christ. Kaya po, when we cannot count on anything else, we cannot count on the promise of God. Amen. Kaya kung makikita at focus tayo sa mga nangyayari sa buhay, sa paligid natin, dito sa buong mundo, mga disasters, storm, o anumang mga bagay na nangyayari, even sa ating physical, sa ating sariling buhay, kung atin pong pupukusan lagi ang ganun sa buhay natin, hindi natin makakount ang promise ng Lord. Hindi natin makakount yung promise ng Lord na binigay sa atin. Kasi nakapokus tayo dito sa bagay na nakakapagpalayo sa ating spiritual na buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po si Paul, dito sa Acts chapter 27, meron pong storya dito sa Bible na si Paul, ito po ay yung talagang mightily na ginamit ng Lord. Siya po yung isang sa mga na nasusulat sa Bible na siya ay nabulag, dahil siya ay always opposing to the work of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Lumako po tayo
Sa Acts chapter 27. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya makita po natin dito sa verse 25, marami po dito na nangyari kay Paul. Dahil si Paul dito ay iminulat ang kanyang mga mata. Kasama na rin ang spiritual eyes, spiritual life. The same thing with us. Siya po yung opposing sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Pero, nung iminulat po at pinakita sa kanya, at meron pong ipagagawa ang Diyos kay Paul, ay talagang, nung time na to, talagang grabe ang paggamit ng Diyos. At siya po, dito po sa Acts 27, mababasa po natin sa istoryang ito, ay siya po ay naglayag patungo sa iba't ibang mga parte ng mundong ito, katulad ng Rome. At sila po ay naglakbay sa pamamagitan ng kanilang yung bangka, yung boat. Amen. Sa buhay natin, lagay natin sa sarili natin that we have a lifeboat. Amen. Ano ba yung lifeboat na meron tayo? Praise God. Kaya si Paul dito, that's why Paul told his shipmate when they were being battered by the storm in Acts chapter 27. Ito yung story yung sinasabi ko sa inyo sa Bible. They gave up hope and thought was lost. Naisip nila nung sila naglalakbay po, talagang yung boat nila, talagang siguro puno-puno na ng pagkain, talagang prepare nila. The same thing sa ating buhay. Minsan nagpe-prepare tayo, okay din ang masama na nagpe-prepare tayo. Naglalagay tayo, i-invest tayo, naglalagay tayo ng maraming pera sa bangko, sa ating future. Hindi naman po masama yun sa ating buhay. Pero ang sinasabi ng Lord dito is lean on God's promises. Kung yung lifeboat sa buhay natin, katulad ng si Paul dito, they gave up hope and thought all was lost. But God had told Paul that they all would be saved. Yun yung promise ng Lord. Kaya ang ng Diyos sa atin, huwag tayong po-focus doon sa yung blessing ng Lord sa atin. Pero magpo-focus tayo doon sa nagbe-bless sa atin, na nagbibigay ng pagpapala sa atin ng Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya si Paul dito, Paul trusted God and told to the other. Sabi dito sa Acts 27 verse 25, sabi dito, praise the Lord. Yun. Sabi dito, therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. Kung ano sinabi ng Diyos sa kay Paul, sinasabi din ng Diyos para sa atin, na manampalataya, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos at pananampalataya sa Diyos. Amen. Sabi dito, so take courage, men, because I believe God that it will be just the way it was told me. Kung ano sinabi ng Diyos na mangyayari, yung mga promises ng Diyos may binigay sa Kanya, ibibigay din sa atin at mangyayari po. Pero mayroong mga bagay na dapat nating tandaan. Amen? Kaya po, Paul did not place his faith in the ship or the captain. Paul trusted God. Sa ating buhay, salat man tayo sa mga bagay na meron tayo sa ngayon. Pero huwag tayong magpo-focus doon sa bagay na yon na meron tayo. Dahil it all is not, hindi ito naglalast forever. Hindi ito nagtatagal. Ang lahat ng ito ay nawawala sa buhay natin. Pero ang Diyos nandiyan pa rin. Amen. Na nagbigay sa atin ng promises, nagbigay sa atin, nagbibigay ng kalakasan, pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Gaano mang katibay na meron tayo, may bahay o may pera tayo, pero ito'y nawawala. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago ngayon, noon, at magpakailan pa man. Amen. Praise God. Kaya nga po sabi ni Paul did not place his faith in the ship. Hindi tayo magtitiwala, hindi tayo po-focus kung ano man yung ating lifeboat sa buhay natin. Maganda ka mang babae, maganda ka mang lalaki, o ano mang meron ka ngayon, mayaman tayo, mayaman ka, pero hindi tayo dapat mag-focus sa bagay na yun. Magpo-focus tayo sa gagawin at pinagagawa ng Diyos, lalo na sa promise ng Lord.
ibinigay sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Kaya nga po, the boat was not going to the last forever. Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya nga po, naunawaan po, si Paul understood that. Kaya sa atin, sa bawat isa sa atin, dapat nating maunawaan ito, ang salita ng Diyos. Amen? But he knew the promise of God would last. Itong promise ng Diyos, ito ay hindi nawawala. Nandiyan pa rin. Amen? Amen. Kaya nga po, are we trying to put your trust in the penny lifeboat? Ito yung sinasabing penny lifeboat. So, meron kang, meron tayong bawat sa sarili natin, sa bawat isa sa atin, na meron tayong pony lifeboat. Praise God. Ibig sabihin yung maliit na boat sa buhay natin. Ano ka ba? Meron ba tayo? Ano ba meron ba tayo? Maybe our lifeboat is our sparkling personality. Okay? And we sure that we can get through anything because your charm or persuasiveness will shine through. Amen. Maganda, magandang babae. Yun yung kanyang basta ganun ng tao eh. Misa, pa? Maybe it is your looks. Yung pagtingin sa atin, o mga nakikita sa atin, they've always been the key to your success. Merong matalino, may maganda, may babae, yung mga looks sa atin, your figure, you can lean on your appearance when trouble hits. Ito yung mga pangsamantala lamang, pero pag dumating, nga pa sabi nga, the trouble hits. Amen. Ano po ba ang mangyayari sa atin? Mas mabuti pa na tayo po ay nasa salita ng Diyos. Nag-aaral at patuloy natin ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Another thing, maybe ang ating pera, maybe it's your money, our plan is to buy ourselves out of whatever problems we face. Amen. Maraming pera, nabibili ko yan. Kahit anong mangyari sa buhay ko, nabibili ko yan. Pero tandaan po natin, sinabi kanina, it will not last forever. Hindi ito nagtatagal, nawawala po ito. Amen. Kaya, but all those pony lifeboat will someday perish. The only safe place to be in the middle of storm is directly in the center of God's will. Doon po lang tayo mag-focus at mag-rely sa kagustuhan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga po sa Acts chapter 27, si Paul po dito, in the end, with an incredible comeback, everyone escaped safely to shore. Ito na yung sinasabi ko nga po na naglalayag po sila patungo sa isang lugar upang sa isang bansa o lugar man ginagamit nila ang boat na yon upang may parating ang salita ng Diyos sa lugar na yon dahil nangangailangan ng kaligtasan. Sa ating buhay, anong nangyari po dito kay Paul at kina Paul? Marami siyang mga kasama. Marami siyang kasama doon sa Paul, si Paul na kasama niya sa paglalayag doon. Isa na dito yung binabanggit dito yung isang centurion. Na sa paglalayag po nila, sabi nga dito ni Paul, isang dito, na sige kumain kayo. Maraming pagkain dyan, kumain kayo kahit anong gusto niyo. Pero hindi natin alam sa ating buong buhay. Sa puno-puno tayo ng pagpapala, nalilimutan natin ng Diyos ang nagpapala sa atin. Dapat mabigyan natin ng unang pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng unang pagbibigay pasasalamat sa salita ng Diyos. Pero sa buhay natin, dadaan tayo sa mga bagay na ito. Stormy life. Minsan sa boat natin, akala natin tayo safe na tayo. Amen. Ano po nangyari in the pond? Nasira po dahil meron pong dumaang storm sa kanilang paglalayag. Yung time na yon,
nawasak, nasira yung boat na yon. At yung mga kasamahan nila, talagang nagtalunan. Pero meron silang mga hinawakan doon. May hinawakan bawat mga parte ng boat na yon. Amen. And I believe na nawa po natin yung story nito at i-apply natin sa buhay natin. Ano po nangyari dito? Nawasak. At meron dito yung si Centurion, na taong ito. Gusto niya i-save si Paul. Kaya sa buhay po natin, ang unang atin pong maunawaan at malaman, ang unang nagsasave po sa atin ay ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Unang-una yung ating soul, yung kaligtasan. Pero ang Diyos ay gumagamit na isang instrumento upang tayo ay mas-save. Hindi ito yung save na yung ating spiritual dahil ang Panginoong Yesus ang magsasave sa atin. Ibig sabihin, gumagamit ang Diyos na isang instrumento upang masave tayo sa pinansyal, upang masave ang ating pamilya. May nagpe-pray sa atin. Amen. May nagpe-pray sa atin sa ating kalusugan, sa ating spiritual life. Yan ang Diyos. Gumagamit siya ng isang instrumento upang masave ang ating buhay, pinansyal, physical. Amen. Pero unang-una sa lahat, tandaan po natin, ang Panginoong Yesus, ang ating Diyos na buhay, ang siyang kumikilos at gumagawa ng kaparaanan, gumagawa ng mga miracle sa buhay natin. Amen. Kaya itong mga taong ito, nung hindi po nila alam, nung sila po ay patuloy na naglalakbay, kahit sira na po yung boat na yun, naka-hold on pa rin po sila sa bawat parte ng boat na yun. Amen. Ibig sabihin po, sila po yung naka-hold on in the promise of God hanggang sila po yung makarating doon sa lugar na yun na they are safe. Amen. The same thing with us. Kung ang buhay po natin ay sira-sira na, kung ang buhay natin ay talagang lugmok na, pero patuloy pa tayong they hold on, continue to hold on the promise of God. Nakahawak pa tayo sa dating Diyos na buhay, ang Panginoong Yesus. Siya yun. Hindi alam nila, nung nakarating po sa lugar na yun, ay nakarating po sila ng safe. The same thing with us. If we are continue to hold on the promise of God, whatever happen in our life, in a stormy season, the trouble hits our life. Pero we are always hold on to the promise of God. Ano nangyari sa kanila? Nakarating po sila ng safe. Ganun po kumilos ang Diyos once that we are still in the presence of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, meron dalawang bagay lang po tayong dapat nating tandaan. At maunawaan, magkaroon ito ng aral sa ating buhay. Kahit anong mangyari po sa ating buhay. Sabi dito, trust on God. Sabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Amen. Ano nangyari po sa kanila? Nag-trust. Even si Paul, ang mga tao, nag-trust sa Panginoon. Sinabi na ni Paul sa mga tao, mag-trust lang tayo sa Diyos. Katulad din sa ating buhay. Trust on God. Trust on the Lord. With all your heart. With all your heart, buong buhay. Do not lean your own understanding. And all your ways acknowledge Him. And He will make your path. Amen. Una, magtiwala tayo. Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Sa Kanyang salita. Dahil ito, isa sa promise ng Diyos. Amen. Secondly, be courageous. Sabi dito, sinabi nga dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sinabi ni David dito sa kanyang anak na si Solomon. Sabi dito, be strong and courageous. Do it. Do not be afraid. Do not be dismayed. For the Lord God, even my God. Kahit ang Diyos ni David, sabi ni David kay Solomon, even my God is with you. Diyos nila, Diyos ni David, Diyos ni Solomon, at Diyos natin ay isa na nag-promise sa atin. Amen. Ito, be courageous.
is with you. He will not leave you or forsake you. Hindi tayo ididismaya ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos until all the works for the service of the house of the Lord is finished. Amen. Natapos na. Alam ng Diyos yung ating pagdadaanan. Because He is the author and the finisher of our faith in our life. Amen. Alam na ng Lord. Ang gusto lang ng Diyos ay trust on God, be courageous, ano man mangyari sa buhay natin, sa ginagawa natin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, nakaka-inspire talaga pag tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Nag-aaral, ating meditate ito, at ito nagiging buhay sa ating buhay, ang kanyang salita. Amen. Ako man, sa buhay ko, talagang meron po akong pinagdadaanan. Ano po? Hindi po exemption na tayo po ay naglilingkod sa Diyos o hindi pa naglilingkod sa Diyos. Tayo po mayroong pagdadaanan ganitong mga sitwasyon sa buhay natin. Sabi nga, trouble hits, di po ba? Sa bagyo nga, mayroong isang parte ng isang bansa na ito ay, yung storm na to, i-hits yung lugar na yon. Yung isang bansang yon or isang parte ng Pilipinas o isang parte ng Europe. Sa ating buhay, mayroon tayong parte na talagang i-hits ng tatamaan ng mga stormy na to sa buhay natin. Pero, ang sabi ng Diyos, lean on me. Lean on me. Diba? May kanta yun, lean on me. And be courageous. And after that, sabi nga sa akin ni Kuya Jello, ano po, anak ni Apostle Edmund, sabi niya, hindi naman lahat ng sa buhay natin is stormy life. Kailangan after that, doon, muna tayo. Continue, have faith on God, be courageous. Dadaan lang yan. Maging matibay lang tayo. Amen. The same thing na sinasabi din ng asawa ko, laban sa buhay. Pero kasama natin ang Diyos. Hold on to the promise of the Lord. Amen. Praise God. Kaya po tandaan natin, itong dalawang bagay na magbibigay sa atin ng strong faith to the Lord ay talagang yung salita lang ng Diyos. Amen. To the promises of God. Okay? Praise the Lord. My conclusion is, when we lean on God's promises during a storm, we can trust that every single one of them will come true. Tama yun. It's correct. Praise God. And we won't be the only one who is helped. God just might save our whole ship. Amen? Praise God. Tandaan natin pag tayo po ay dumaan sa mga prosesong ganito sa buhay natin, remember, God is always want to help us, to save us, and to bless us in every aspect in our life. Amen? Praise the Lord. Tayo po ay mag-pray. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sadya pong ipikit natin ang ating mga mata, tayo po mananalangin. At sabayan po ninyo ako sa maiksing panalangin ito. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa mensaheng ito at tunay nga nagbigay sa akin ng kalakasan. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa akin, sa kalakasan. At sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako. Humingi ako ng kapatawaran at kalinisan ng aking mga kasalanan mula nung ako'y pinanganak hanggang sa ngayon. Linisin mo po ako sa aking karamihan ng banal na dugo ni Jesus. Salamat po. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay para sa iyo. Come into my life. Come into my heart. I accept you as my Lord and personal Savior in my life. At hayaan mo, Panginoon, sa buhay kong ito, ikaw na ang magpatakbo ng buhay kong ito sa pangalan ni Jesus. At salamat po, sa oras na ito, isinulat mo na ang aking pangalan
sa aklat ng buhay, dyan sa iyong kaharian, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name. And I pray right now, I pray, oh God, that continue to bless the people who hear this message from you, oh God, in Jesus' mighty name. Patuloy mo silang pagpalain spiritually. Ano mga bagay na naranasan nila sa oras na ito? Ano mga bagay na pangangailangan nila sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa? I pray, oh God, katulad ng sinabi mong Panginoon sa iyong mga promises, oh God, you will never leave us nor forsake us, oh God. At I declare, Lord, the healing power of the blood of Jesus Christ sa lahat na mayroong sakit karamdaman. In the name of the Lord Jesus Christ, spiritually, physically, emotionally, oh God. They are healed, oh God, right now because you are a great healer, oh God. In Jesus' mighty name. And right now, we pray, oh God, for the family of Apostle Edmond Ibanez. Lord, we pray, oh God, continue to heal them. Continue to give them, Lord, the strength and power that coming from you, oh God, that continue to use this family mightily in your kingdom, oh God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Bless their financial, bless physically, oh God. Bless, Lord, this house, Lord, in Jesus' mighty name. Patuloy mo, Lord, na ingatan mo ang pamilyang ito. Continue to cover them with the most precious blood of Jesus. Maraming salamat po sa oras nito sa aking mga kapatid, sa aking mga kamanggagawa, Panginoon, sa mga tumanggap sa iyo sa oras na ito. Continue to bless them, O God, in Jesus' mighty name. At maranasan nila ang una sa lahat, ang kaligtasan, ang pagmamahal, at kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At kami po'y nananampalataya, as for me in my house, we will serve the Lord, O God, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po. Tunay nga po, Lord, sa oras na ito. We receive more blessing come from you, O God, in Jesus' mighty name. At kinumpleto mo ang araw na ito dahil, Lord, receive all the glory, all the honor and power belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you po sa bawat isa sa atin. See you po next Sunday. And for the glory of God, God bless you. Amen.